ay sumusunod sa aking salita. Kaya alam nila kung sino ang aking mga may pag-asa pa nasa sa inyo. Good morning mga kapatid. Narinig natin ang mensahe ng Panginoon. May pag-asa pa mga kapatid. Habang may buhay, may pag-asa. Ngayon, ang tiyakin mo sa sarili mo, ikaw ba'y umaasa, sumasampalataya at umiibig sa Diyos? Tiyakin mo sa sarili mo na ikaw ba ay anak ng Diyos. Kasi ang pagkatawag ng Diyos at ang kaloob ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang Diyos. Tingnan nyo ang example, si Lucifer. Si Lucifer nagbago. Hindi naman niya kinuha yung kapangyarihan ni Lucifer eh. Pero si Lucifer, ginamit niya yung kapangyarihan sa masama. Ganon din tayo. Yung gift of God na ibinigay sa atin ng ang eternal na buhay, hindi na niya kukunin yun. Sa atin na yun. So ngayon, tiyakin mo naman na ikaw ay talagang ligtas, mananatili ka sa pananampalataya. You will keep up a good fight of faith. Ngayon, kung magiging malahining ka, isusuka ka ng Diyos. Aalisin ang pangalan mo sa aklat ng buhay, patuloy ka magkakasala. So ang pagkakawala lang ng kaloob ng Diyos na eternal life, ikaw. Pag hindi ka naligtas, ikaw ang may kasalanan. Hindi ka gumawa ng tipan ng sacrifice. Hindi ka nananatili sa pananampalataya. Basahin natin ang Romans 11:29. Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. So ang nagbabago, ikaw. Pag ayaw mo nang sumunod, ayaw mo nang sumampalataya, tumitigil ka sa pananampalataya. So hindi ka maliligtas. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. So hindi ka magiging tapat hanggang wakas, hindi ka maliligtas. So ano ngayon ang dapat mong gawin? Kailangan manatili ka sa pananampalataya. Na ang pananampalatayang ito is a gift of God. Hindi ito galing sa atin, ito galing sa Diyos. Pero maraming tao pa rin ngayon, kahit noon hanggang ngayon, ang naniniwala na kung magiging mabuti sila, mabait sila, makakapasok sila sa langit. Kumain sila ng bungang ng punong kahoy na ng pagkaalam ng tama at mali. Nababatay sila sa kung ano mabuti, masama, kung ano ang tama at mali. Hindi, meron lang ibinigay ang Diyos na tama. May ibinigay na ang Diyos na kabutihang gagawin ng tao. Ephesians 2:8-10. Basahin natin. Sapagkat sa biyaya ka inaligtas. So yung kaligtasan binigay ng Diyos sa atin, biyaya lang yung grasya, awa. Naawa ang Diyos sa atin kasi hindi natin kaya iligtas sa sarili na nilikha niya tayo. Kaya siya ang gagawa ng pagliligtas. Kaya lang marami pa rin hindi maliligtas. Kasi hindi sasampalataya. At yun namang sumasampalataya, pwedeng alisin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. So mag-ingat ka katulad ng message kanina. Maging totoong anak ng Diyos pagkat nakikilala niya ang mga anak ng Diyos. At kung nakikilala mo ang Diyos, magpapatuloy ka sa pananampalataya. Hindi ka babatay sa nararamdaman mo sa iyong sarili. Kung ano pananaw mong tama o mali o mabuti at masama. Hindi na. Isa lang ang mabuti, ang Diyos lang. At ang tama lang, sundin mo yung utos niya. Ito sinasabi ng Diyos sa atin. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man na huwag mong papuri. So kung kabaitan ng tao, pwede ka magpapuri eh. Mabait ako kaya ako naligtas eh. Masama ka kaya ka napunta sa impyerno. Hindi pwedeng sa pamamagitan mo maliligtas ka, hindi. Sa pamamagitan ng Diyos at ginawa na ng Diyos ang pagliligtas. It is done. It is finished na. So hindi na kailangan natin bigyan ng tulong ang Ama o si Kristo na maligtas tayo. Ang pananatiliin na lang natin sa ating sarili, yung pananampalataya binigay ng Diyos. It is a gift of God. Ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos yun. Kaya tayo sa sampalataya, binigyan tayo ng Espiritu ng pananampalataya. Kaya tayo nakakasunod, binigyan tayo ng Espiritu Santo magpapasunod sa atin. So wala tayong kabuluhan. Ang Diyos lang ang may kabuluhan. Ngayon magkakaroon tayo ng kabuluhan kung may Diyos ka. Kung may Diyos ka sa buhay mo, may kabuluhan ka na. Kasi kung walang kabuluhan ng isang tao, wala siyang Diyos. At para saan pa? Basura ka eh. Ano ba ginagawa sa basura? Di ba yung tinatapon? Tatapon ka ng Diyos, basura ka. Ngayon, magiging basura ka kung magiging malahining ka.
Katulad sa iglesia natin, maraming malahininga. So kilala mo ang sarili mo. Kung malahininga ka, kung kailan mo gustong mag-worship sa palatyo, kung ayaw mo, sa sumag ka na lang, ngayon video call na lang. Malayaw ka, wala kang batas sa ibabaw mo. No one is above the law of God. Kahit sa mundo, no one is above the law. Ngayon, ikaw, nilalagay mo ang batas sa sarili mong kamay. Nababatay ka sa tama, sa mali, sa mabuti, at sa masama. Makita nyo, lahat ng tao halos, pag namatay ang isang tao, sabi, kasama na siya ni Papa Jesus doon sa langit. Nagpapahinga na siya. Meron silang itinama, yung nagpapahinga. Pero saan sila nagpapahinga? Kasi ang mga anak na Diyos, pinagpapahinga na Diyos sa ilalim ng altar doon sa langit. Yung pupunta sa impyerno, abay sa Hades na doon yun. Dinalan ng Diyos doon sa Hades. Doon sila pinagpapahinga at itatapon sila sa dagat-dagat apoy sa last judgment. So tapos na ang mabuting gawa, nagawa na eh. Ang gagawin mo na lang, lakaran mo, ito sabi. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus. So ginawa tayo ng Diyos para kay Kristo Jesus. Tayo ang ligaya ni Kristo Jesus, Covenant Gospel Church. Kung mo nasira, yung marami, hindi na sila ligaya. Ngayon tayo nananatili, ligaya ni Kristo pa rin tayo. Kaya magiging amen come Lord Jesus na tayo. Bakit? Ililigtas ka kasi naging ligaya ka ni Kristo. Gawa ka para kay saan? Para sa mabubuting gawa na mga inihanda na ng Diyos ng una pa upang siya natin lakaran. So nung una pa, alam na ng Diyos sa maliligtas. Hindi pa nililikha ang langit at lupa. Alam na niya kung sino. Binigyan niya to ng gift of faith. Isang pananampalataya ang galing sa kanya na tamang pananampalataya. Na mababatay lang siya sa Word of God. Hindi sa tama't mali. So tapos na ang gawain ng pagliligtas eh. Ang gagawin na lang ni Kristo, lipulin ng kamatayan. At ang kamatayan matatalo sa rapture. Pagbaba ng Panginoong Hesus, talo na ang kamatayan. Bakit? Ay yung mga patay mabubuhay. Tayo mga buhay, hindi mamamatay. Hindi talo na kamatayan. So maghahari tayo kasama ni Kristo Jesus sa millennium period. At sa paghahari yun, ang righteousness of God na maghahari sa buong mundo. Kapag hindi sumunod kay Kristo, stricken to death. Ang salita ng kanyang bibig, papatayin ng masama, sabi sa Isaiah. At magkakaroon ng masaganang righteousness ang buong mundo. Pati disyerto, magkakaroon ng pananim ng mga trigo. Tutubo ang mga pananim sa disyerto. Naging pangalan, mayroon na nagaganap eh. Nagkakaroon na ng tubig sa disyerto eh. Ang dami ng kamangha-manghang nagaganap sa mundo ngayon. Yung Saudi Arabia, nakakatubig eh. Disyerto, nagkatubig. Isipin mo yun. Yung Euphrates, may nakukuha ko ano-ano doon. Natutuyo na yun. Kaya pagdating ng tribulation period, magiging tuyo-tuyo yun. Para daanan yun ng mga king of the north. Lulusubin ng Jerusalem, doon tatakbo ang mga kabayo. Eh malapit na, konti na lang, matutuyod na eh. Yung Euphrates eh. So anong dapat natin gawin mga kapatid? Manatili lang tayo sa pananampala and fighting a good fight of faith. 2 Timothy 4:7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. So masasabi mo rin ba yung sinabi ni Pablo? Si Pablo, sabi niya, ako'y malapit ng ialay sapagkat ako'y matanda na. Natapos ko na ang aking tungkulin. Ang aking tagbuhin, natapos na. So, kaharap na ako sa aking Panginoon na meron talagang dignidad. Na talagang naganap niya pananampalataya. Sinasabi niya eh. Nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka ng pananampalataya. Buti si Len Pansel mo, patuloy na sumasampalataya. Kaya ako sinasabi sa fight, a good fight of faith. Among ang Diyos ang gumawa, wag tayo. Kung mamamatay ka, ang Diyos ang pamatay sa'yo, hindi ikaw. Huwag natin pangunahan ng Diyos. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Imposible ang Diyos natin. Kung pwede kang pagalingin pa niya, maluluobin niya. Kung yung patay nga, nabubuhay. Kung yung mga buto nga ay nalalagyan ng laman eh, nabubuhay. Yung pansakit lang, pinahintulutan lang ng Diyos yan ng mga sakit eh. Pwede ka kanya din pagalingin. Ang gagawin mo lang, fight a good fight of faith. Manatili, and the just shall live by faith.
Ang matuwid, mabubuhay sa Word of God, hindi sa nakikita mo o naririnig mo, hindi ka mabubuhay doon. Kahit nga sa millennium period eh. Ang Panginoong Jesus, hahatol sa katuwiran ng Diyos eh. Hindi yung nakita niya o narinig niya, hindi yung katuwiran ng Diyos ang ihahatol sa iyo. Pag nasuway mo katuwiran ng Diyos, papatayin ka ni Kristo sa millennium period. Ganon din tayo ngayon. Pero yung iba nagsasawa na sa mana eh. Gusto na bumalik sa Egypt, gusto na mag-backslide, gusto na bumalik sa dating ng pagkatao. Ikaw ang may kasalanan. Kasi yung kaloob ng eternal life, naibigay na eh. Pati yung mga gift of God sa atin, nag-ahari sa atin yun. Anytime, pwedeng gamitin ng Espiritu Santo sa atin yun. Kagaya ng gifts of healing. Yung gift of tongues, talagang kailangan natin araw-araw yun. Kasi yung nagsasalita sa iba't ibang wika, nagpapatibay sa kanyang sarili. So yung mga gift of healing, lahat ng mga gift, depende sa Holy Spirit yung kailan tayo gagamitin. Ang importante, ang Holy Spirit na nanahasa, may tatak. Nasa iyo ang tatak ng kaligtasan ng Espiritu Santo. Doon sa mga hindi maliligtas, walang Espiritu Santo yun. Sabi, ang walang Espiritu ni Kristo, ay wala sa Diyos. So malalaman mo lang nasa Diyos ka kung nasa iyo si Kristo, ang salita ng Diyos, at ang Espiritu Santo nananahan sa iyo. At nakikita yung ebidensya ng kabanalan. Nasusunod mo yung plano ng Diyos na inihanda na yung mabubuting gawang gagawin natin. Yun ay kautusan ni Kristo. Excuse me. So kung hindi ka susunod sa kautusan ni Kristo, mapupunta ka doon sa 2 Peter 2:20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkakahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas ni Kristo, ay muling mahalubiluhan. Ako'y nabubulol ako sa mahalubiluhan. At madaig na yon ay lalong sumasama ang huling kagaya nila kaysa noon una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos makakilala ito'y tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa wikang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at nagpapakalubalog sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Bumabalik na sa datihang pagkatao. Gusto nang bumalik ng Egypt. Inalis na nga sila sa sanlibutan eh. Sa kamay ng demonyo ni Satanas eh. Gusto pang bumalik sa sanlibutan? Eh yan ang balwarte ni Satanas eh. Kasi hindi kinuha ng Diyos yung kaloob kay Lucifer na kapangyarihan. Kaya nakapagtayo si Lucifer ng kanyang kaharian eh. Kaharian ng kadiliman, iglesia ng mga patay. Hindi kinuha, pero kita mo, yung power niya nandun pa rin. Pwede rin siya maging isang maliwanag na anghel kung gusto niyang gawin. Kaya lang pinili na niya nga eh, na maging si Satanas siya eh. Hindi natin alam kung ano ang itsurang gusto ni Lucifer. Ang alam natin, perfect in beauty si Lucifer. At siya ay puspos ng karunungan, full of wisdom. Ngayon, itong si Satanas na gusto niya, ano kaya ang itsura? Yung iba ay pinoportray sa comics, may sungay, may buntot, nanlilisik ang mata, pula-pula, ang daming balahibo. Bakit? Nakikita ng mga unbeliever ano itsura ni Lucifer at ni Satanas. Ako, hindi ko na kailangan makita itsura ba? Tiyak na ang pangit niya. Kasi perfect in beauty siya nung nasa Diyos siya. Di perfect in ugliness din siya dahil wala na siya sa Diyos. Kasi nasa langit na siya, umalis na, hindi nagpasakop sa utoran. Katulad natin. Papunta lang tayo ng langit, baka huwag ka na pupunta ng impyerno. Pupunta ka ng impyerno pag susuwayin mo kalooban ng Diyos. So mananatili tayo tapat hanggang wakas. Sabi sa Hebrews 10, umpisa natin sa 35. Huwag nga inyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimbala. So pwede mong itakwil eh. Halimbawa, binigyan ka ng regalo. Napangitan kami mo, ayoko nitong regalo nito. Ayoko nito, itinakwil mo. Eh sino naman na magtatakwil ng kaligtasan? Kundi yung mga hangal lang na katulad ni Lucifer na perfect in beauty, full of wisdom, mga full of katangahan na siya. Baliktad na lahat eh. Dati day siya, night na siya ngayon. Dati yes siya, no na siya ngayon. So lahat na ng kabaliktaran. Kung gaano ka ba na lang Diyos, gaano naman siya kasama. So yun na yung pinili niya. Ganon pipiliin ba natin na maging baboy ulit? Na babalik sa pumunoy, sa putikan? O aso, nakakainin natin muli ang suka natin?
O babalik ka uli sa sanlibutan at payag ka na mabuhay sa lumang pagkatao? Ibinigay sa atin ng Diyos itong chance na to kasi alam niya tayo yung tunay na mananampalataya. Kaya binigyan tayo ng gift of faith. Ngayon, para matiyak ang kaligtasan, ibinigay naman niya ang Espiritu Santo para gabayan tayo hanggang sa katapusan ng kaligtasan natin. So, hindi na tayo mapapariwara. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ay magsitanggap kayo ng pangako. So, kailangan natin ng pagtitiis. Ano yung pagtitiis? Meron din ng unbeliever nun nagtitiis din sila. Ang ibinigay sa atin, long suffering, mahabang pagtitiis. Kaya kaya natin lahat na tiisin. Walang bagay na hindi natin kaya. Basta pananampalataya ka lang, sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to, Lord, kaya ko to, kakayanin mo to, kakayanin ko to. Ano ba ang ginagawa nyo? Alam niyo yung magsuot lang ng sinulid sa karayom, hirap na hirap ako. Kasi yung nervous system ko, tinamaan ng maestro ako, pero hindi. Ay ko, hindi, Lord. Kahit magagawa ko, maisuot ko yung sinulid sa butas ng karayom. Practice to therapy. Right shoot ko. Pag ako naglalakad, pipilay-pilay ako, talagang parang mababaldado na ako. Lord, kaya ko to. So, it is done unto you as you believe. Maraming bagay tayo hindi natin kaya. Pero ba't nakakaya natin? It is because by faith of God. Nandun yung pananampalataya mo eh. Kita ng Diyos yun eh. Nalulugod lang siya sa sumasampalataya. Kaya kahit imposible, manampalataya ka. Pag may faith ka, nalalapit ka kahit sinong kapatid magpapalehan siya na magpapagaling, lumapit ka, maniwala ka kahit sino sa akin lang. Kahit sino sa atin. Kaya ako nga nagpapalehan din ako sa inyo, di ba? Minsan pag nagpapalehan sa kay Evelyn, kay Albert, o kapag nilelehan sa mas magandang masanay tayo sa kabanahan. Yung iba, hindi nasasanay sa kabanahan. Sanay silang hindi mag-worship sa palati. O di sanay silang sumuway sa Diyos. Ano mangyayari? Eh di ito, Romans 2, 5, 6. Dadapot ayon sa inyong katigasan at inyong pusong hindi nagsisisi, ibig sabihin hindi talaga nagbabago ng isip. Kasi justified na yung ang ano natin, spirito eh, pero yung kaluluwa, binabanal pa lang. Eh yung pag-iisip nasa kaluluwa eh. Ayaw magtiis, ayaw magdesisyong magtiis. Pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng pot sa karawan ng kapota ng paghahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Matutulad ka kay Lucifer. Kahit archangel siya, cherubim siya, full of wisdom siya, perfect in beauty, pupunta mo rin siya sa impyerno. Nagtipon siya ng ng kasamaan para hatulan siya sa impyerno. At gagawa ang Diyos ng impyerno para kay Satanas at sa mga anghel niya. Pero may makakasama doon, mga taong nilikha niya, na hindi rin mananampalataya katulad niya. Tayo, we are saved by grace, we are saved by hope. Ngayon, kung hindi ka magtitiis at mananampalataya at iibig sa Diyos, pwede ka pa rin ma-impyerno. Kaya ginawa ng Diyos yun, ligtas lang tayo sa pag-asa. At ang pag-asa hindi hihiya. Kasi kung tiyak na ang ligtas na talaga tayo, pwede ka nang magpaka-eklay dyan eh. Ligtas na naman ako eh. Ay di pwede na akong bumalik sa mundo ulit. Magpapakasama ulit ako. Hingi lang ako ng tawad, okay na eh. Ano yung ginagago mo ba, Diyos? Ayon sa salita ng Diyos, ang batayan niya, hindi ayon sa isip mo. Pag sinabi ng Diyos na hindi ka maliligtas dahil sumuway ka sa Kanya, hindi ka maliligtas. Pag ikaw malayan nga, isusuko ka. Hindi ba sabi pag sabihin na, ang bait naman ng Diyos, ililigtas naman ako. Naiintindihan niya tayo na tayo galing sa alikabok. Kaya tayo nagkakasala ka. Pero sinasadya mo kasalanan, wala kain sa iyo. Hindi na muling bababa si Kristo para ipako sa kasal. Tapos na yun eh. Ang gagawin na lang pagbaba ni Kristo, hihintay niya yung mga, kukunin niya yung naghihintay ng mga anak ng Diyos. So ikaw ba anak ng Diyos? Katulad ng message kanina. Tayo ba mga anak ng Diyos? May pag-asa pa. So yung mga aso sa inyo, pwede pa maging tupa. Kung susunod kayo sa kalooban na maliban na lang, kung sasampalataya kayo na walang kabuluhan. Katulad ni Lucifer. May pananampalataya, nanginginig, pero hindi sumusunod. Ganun din tayo. Binigyan tayo ng gift of faith, pero hindi ka sumusunod. Kaya sabi ni Kristo, bakit tinatawag niyo akong Panginoon? Hindi naman kayo sumusunod sa utos ko. Eh di lokohan lang yun. Hindi ka totoo. Kung hindi ka totoo, eh di hindi ka maliligtas. Because Jesus is the way, the truth, and the life.
Wala ka kay Kristo, wala ka sa truth eh. Paano ka maliligtas? Na siya ang magbibigay sa bawat tao ng ayon sa kanyang mga ginawa. Sa mga nagsipagtiyaga sa mabubuting gawa na inihanda na ng Diyos, nagtiyaga ka pang sumunod ng sumunod sa Word of God. Kahit hirap na hirap ka, sumusunod ka sa Word of God. Nagtitiyaga ka. Nagtiyaga ka ba? So parang alam mo sarili mo. Alam mo sumusunod ka talaga eh. Gantimpalaan mo sarili mo. Sa mga nagsipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap sa kaluwalhatian at puri ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. So tiyak, tinitiyak ng Diyos ang kaligtasan kung mananatili ka. Ang kaligtasan, ang katiyakan ng kaligtasan sa Ebanghelyo ni Kristo. Yung salitang itinatanim sa ating kaluluwa ang makapagliligtas sa atin. So kung mananatili ka na yung salita ng Diyos at ang Espiritu Santo na mananatili ka sa pananampalataya hanggang wakas, maliligtas ka. So alam mo kung ligtas ka o hindi. Ako yung nagtataka lang dito sa mga member ng iglesia natin eh. Hindi ba totoo ang Diyos ng iglesia natin? Bakit gumagawa pa sila ng pagsuway? Bakit kayo nagagawa nyo maging religious? Continuous ang faith. Nakikita ko dito, meron ako dito, hindi ko na nakikita nagwa-worship. Alam mo, ginagawa nila, nagwa-worship sa video call. Eh pwede kang magpunta eh. Ba't sa video call ka nagpunta? Baka mamaya i-video ka ng Diyos sa langit. Alam nyo, may naganyang eksena si Brother Ross. Si Brother Ross nag-anoint ng pastor na dapat si Brother Manny ang mag-anoint. Nandito si Brother Manny, ba't ikaw ang nag-anoint? Merong worship sa palati, ba't ka nagpunta ng video call? Ano nangyari kay Brother Ross? Dahil sa pagsuway nila, namatay ng ganung pananampalataya. We severe ourselves to the church. Kinumpirm pa niya. Humihiwalay na kami. So, ikaw ang papatay sa sarili mo. Ikay-nikasi ka eh. Arakiri ka. Yung iba, kapag ikaw tumalikod na sa Diyos, kamikasi ka na, arakiri, nagbigti ka na. Wala ka ng pag-asa. Aso ka eh. Baboy ka, na bumalik sa punti ka. Wala ka ng pag-asa. Isa lang ang pag-asa eh. Isa lang ang hindi mo ginawa. Isa lang ang first love. Iniwan mo. So dapat hindi ka malahininga. Naging malahininga kaya sa impyerno ka pupunta. Ngayon, ipinapatalastas ko sa inyo mga kapatid. So ngayon. So yung iba may pag-asa pa. Kasi yung ngayon, laging ngayon. Kaya nga sa tindahan sabi niya, walang utang ngayon, bukas. Bukas, pagdating na walang utang, hindi makakautang. Bakit? Bukas ka. Kada bukas, ngayon yun eh. Kaya yung bukas mo, gawin mo na ngayon. At ang kaligtasan natin, ba't mangyayari yun ngayon? Kaya today is the day of salvation. This is the day of salvation today. So araw-araw, siguraduhin mong mananampalataya. Araw-araw, hindi mo pinababayaan ang pagsasama-sama every Sunday. Hindi mo nga pinabayaan ang pagsasama-sama. Sino kasama mo? Robot. Digital. Cellphone. Robot yan eh. Robot kasama mo, hindi iglesia. Iyan pwede yan sa mga nasa ibang bansa. Kaya nga may notice ako, attention. Kay Ephraim, kay Led Balsobo, kay Danet. Masibigin kasi malayo rin yun eh. Ano yun? Pampanga eh. So pwede kayong mag-worship dyan sa video call. Pero yung wala, hindi combination, authority ako eh. May kapangyarihan akong hindi kayo patawarin sa kasalanan at patawarin kayo. Kung hindi kayo tutugon sa kalooban ng Diyos, hindi kayo patatawarin ng Diyos. Kasi kung ano ang pasya ng Diyos, yun ang pasya ko. Ang pasya ko, bigyan kayo ng chance. Ngayon kung wala na yung grace period, tapos na, wala ka ng pag-asa, tapos na yung grace period eh. Parang nagsanla ka lang sa sanlaan yan. May grace period yun. Pag wala na, isusubasta na yun, isusubasta ka na. At ang bibili sa'yo si Satanas para makasama ka niya. Gustong-gusto ni Satanas yung mga Kristiyano tatalikod. Kasi doon niya na ipoprove yung kapangyarihan niya. Kasi lahat ng gusto ng Diyos, sisirain niya eh. Bakit? Wala siyang magawa, nasira niya sa sarili niya. Di sisirain niya yung iba. Sino sisirain niya? Ang Diyos. Kaya ba niya sirain ng Diyos? Yung mga anghel, kaya niya. Kasi makapangyarihan siya nga, hindi naman kinuha eh. Kaya nga, ang mga anghel ngayon, ano pa rin kay Lucifer, makapangyarihan pa rin si Lucifer. Kasi may mga, hindi lang natin alam kung ano-ano yung mga officers
na inilagay ng Diyos sa mga, kapag dalawa pakpak, may pakpak ba talaga? Di pa tayo nakakakita ng anghel eh. Paano malalaman natin may pakpak? Sabi na ba may pakpak? Eh kung figurative yun, para ipakita lang kung sino yung officer. Kasi may 6 na pakpak, seraphim. May 4 na pakpak, cherubims. So ano yun? Mga officer yun eh. Parang 5-star general. Oh, may star ba talaga yun dyan? Hindi. Meron siyang tsapa. Meron siyang nakalagay sa balikat niya, 5-star, 4-star, 3-star. May captain, may colonel, may iba-ibang insignia. O ganun din ang mga anghel eh. May 6 na pakpak, 2 pakpak. Meron pa nga, opamin eh, yung mata lang eh. Yun ang matinding anghel. Mata lang, tapos may mga wheels. Nasa loob ng wheel at puno-puno ng mata yung wheels. Ano yun? Ano yung anghel na yun? So matatapos yung tanong ko na to pagdating natin sa langit. Kasi sabi, pagdating natin sa langit, hindi na tayo magtatanong ng kahit anong alam na natin ang lahat. Bakit? Magiging katulad tayo ng Diyos. Yung karulungan ng Ama at ni Cristo nasa atin na bilang Diyos. Ang pagka-Diyos natin, yung glorified body. Pero ang tunay na Diyos, ang Ama at si Cristo at ang Espiritu Santo. Yun ang Godhead. Kaya lang, it is a gift of God na yung anak ng Diyos, Diyos din. Sinasabi sa diyan, sinasabi ng kasulatan, di ba kayo mga Diyos? At hindi pwedeng ang salita ay masira. Kayo mga Diyos na dinatnan ng salita ng Diyos. Kayo nagtitipon sa kapisanan ng mga Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay Diyos. Simple logic nga eh. Yung manok, nanganak, itlog muna, di ba? Eh, pagkabisa yung itlog. Sisiyo, ano ba yung sisiyo paglaki? Di manok. So, ang anak ng manok, manok. Ang anak ng aso, aso. Ang anak ng Diyos, Diyos. Ang anak ng demonyo, demonyo. Nung araw tayo, demonyo tayo eh. Anak tayo ng demonyo, pero binagaling ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, tunay tayo. So, hindi ka na ngayon anak ng demonyo, anak ka na ng Diyos. Kung anak ka na ng Diyos, may ka ng kapangyarihan magpakabanal-banal. Wala ka na sa kadili, wala ka na nga sa kumunoy. Uy, nagulat ako. Wala ka na sa kumunoy eh. Inalis ka na eh. Nilinis na rin yung putik mo, lahat ng kasalanan mo, nilinis na tubig na may salita. So malinis ka na. So maglalakad ka, huwag ka nang bumalik dun sa kumunoy na maging aso. So kakainin mo yung suka mo o baboy na babae, babalik sa putikan. So maging anak ka na nang lumakad ka sa mundo. Ikaw mo naglalakad sa mundo, may alikabok at galing ka sa alikabok, maaalikabukan ka rin. So nagkakasala tayo. Walang mabuti o banal na tao sa lupa ang hindi nagkakasala. Eh inunawa naman ng Diyos yun sa Psalm 103. Inaalala ng Diyos na tayo galing sa alikabok. Kaya naaalikabok ka ng paa. Paalam naman eh. Kaya sabi ng Diyos, para masolve yung alikabok sa paa, magpanalingyan kayo ng kanyang kasalanan. Pray one to another. Linisin tayo. Kaya maglinisan tayo ng paa. Paano nalilinis ang alikabok? We pray one to another. Di ba, nakita mo, Panginoon, si ano po? Si Albert po, tsaka si Claire po, Panginoon. Nasasanay nang nag-worship sa video ko, sana ipuin mo yung puso nila. Na matutunan yung tunay na faith. I-apply nila yung tunay na faith. Nasasamba sa Espiritu. Totoong sasamba sa Espiritu. Nasa harapan ng Diyos in the presence of God. Hindi sa in the presence of that robot na cellphone. Eh mga robotic na mga puro AI na nga magaganap sa mundo eh. Gagamitin ng Antichrist yan kasi easy yan eh. Lahat ng database ng buong mundo, meron siya. Nailagay na nga yan eh. Sa Google, nailagay na sa Facebook. Napakarami ng platform na ang lahat ng pangalan ng tao, lahat ng information nasa database na. Gagamitin ni Satanas yan. At pinipinpoint na ng Antichrist na yun kung sino yung mga member ng tunay na iglesia, yung mga Katoliko. May mga records na sila na. Sa US nga, meron ng blue color at saka red eh. Sa mga mailbox nila, tinatatakan na sila. Nagtatatakan na doon. Kasi mayroong ikukulong lang, mayroong papatayin, mayroong pahihirap. Depende sa parusa, depende kung ano yung ginagawa mo. Nagulat. So mga kapatid, sabi ng Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, the wages of sin is death. So, kung makasalanan ka, namatay ka, pupunta ka sa impyerno. Kasi wages. Ano ang ginawa ng Diyos para babayaran yung kasalanan na yun?
Ginawa ng Diyos na ang salita ng Diyos maging tao. Niloob ng Ama na ang salita ng Diyos maging tao. Para pag naging tao, kukunin ng katawan ng tao yun ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan upang malinis tayo. So bayad na ang kasalanan. Binayaran na ni Kristo. Wala na tayong kasalanan. Pero lumalakad pa tayo dito sa lupa. So para malinis ang kasalanan, 1 John 1:8-9. Kasi lahat ng problema may solusyon. Nasolusyonan ng Ama ang problema Kasi walang tao pwedeng gamitin para mag-alay ng kanyang katawan na kukunin ng kasalanan ng buong sanlibutan. So ang solusyon, ang salita maging laman. Para maipako sa cross. Pero yung laman na yun, hindi galing sa sperm cell yun, sa egg cell yun. Ang gumawa na ng Espiritu Santo. Kasi special na katawan yung katawan ni Kristo. Kakayanin ng katawan ni Kristo, hindi magkasala. Kaya nakipagtiis si Kristo sa mga bagay na tiniis niya, nakasunod siya sa kalooban ng Ama sa mga bagay na tiniis na Hebrews 5:9. Ito yung sabi. Kasi nagkakalikabok pa ang paa natin, nagkakasala pa tayo. Ang solusyon ito. 1 John 1:8-9. Kung sinasabi na tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang atis at ang katotohanan wala sa akin. So pag sinabi mo hindi ka nagkakasala, wala na agad sa iyo ang Diyos. Sinungaling ka na kaagad. Ito batayan ito yung mabuting gawa salita ng Diyos. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan. So meron tayong nalalamang kasalanan na ginawa natin, meron din tayong kasalanan na hindi natin nalalaman na nagkasala pala tayo. Kaya pag magpe-pray ka, yung alam mong kasalanan, sabihin mo sa Diyos yung, Panginoon, ganito po ako, ganito po. Yung mga hindi ko po alam na kasalanan, linisin mo po ako. Sinagot na rin ng Diyos yan sa 1 John 1 na ito Kung ipapahayag natin ang ating kasalanan at tapat na banal na tayo, patatawarin tayo at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. So yung kasalanan hindi mo alam, lilinisin yun. Pero yung alam mo, ipahayag mo. You have to confess by your mouth. Kasi kaya ka binigyan ng dila para mag-confess ng salita. Kung wala kang dila, hindi ka makapagsasalita. Ano yung ngalangala? Pwede ba magsalita yung ngalangala? Kung walang dila, paano mo malalasahan na masarap at hindi masarap? Kaya yung mga binigay ng Diyos sa atin, ang galing, nasa taas lahat no? Yung utak natin ang dapat maghahari sa atin yung kaisipan. Hindi yung puso. Nasa baba yun nasa taas O ano pa na dyan? Mata. So yung mata na yan, nakakakita ng mga bagay sa mundo. Pero ibang mata binigay ng Diyos sa atin, spiritual eye, nakakakita ng hindi nakikita. Yung ilong, nakakaamoy tayo, di ba? So sa langit, wala naman tayo aamoy yan. Aamoy natin. Yung bibig, may dila yan. So yung dila, nagsasalita yan. Kung walang dila, hindi tinan mo yung pito. Di ba yung mga pito, lalagyan ng parang dila. Pag hinipan mo, doon lalabas, maggagalaw yun para tumunog. Napakagaling ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya nga, lahat ng bagay na nagaganap sa atin, tanggapin mo lang. Do not lean in your own understanding. Just believe, do not fear. Napakatalino ng Diyos natin. At biniyayaan din tayo ng talino ng Diyos dahil ibinigay sa atin si Kristo, ang karunungan ng Diyos. Kaya tayo naging marunong at matalino nasa atin si Kristo. At ang buhay na ipanamumuhay natin sa pananampalataya kay Kristo. Kaya tayo liligtas ng Diyos kasi naging matalino. The wise shall be saved. Yung mga hangal sa impyerno yun Ano yung mga hangal? Yung kumain ng bunga ng pag-aalam ng tama at mali. Ang naging basihan nila, yung mabuting gawa nila. At yung masama, at yung tama at mali sa kanila. Hindi naman yun ang batayan ng Diyos Kahit ba nagpapakabait-bait ka wala ka namang pananampalataya. Paano kayo liligtas? Isasantabi niya ang kabaitan ng mababait. Sisirain niya ang karunungan ng marurunong. Asan ang marunong at mabait? So tayong mga anak ng Diyos ang magpapatuloy ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. Sabi ni Kristo sa John 12. John 12:47 to 50. At kung ang sino mang tao ay nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan,
ay hindi ko siya hahatulan. Sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. So nung pumunta dito siya, hindi siya humatol. Tingnan mo yung si Magdalena, hindi niya hinatulan. Huwag ka na lang magkasala para di ba? So hindi siya humatol sa kasalanan. Bakit? Ang mission niya, iligtas ang tao sa kunin niya yung lahat ng kasalanan. Kaya hindi siya humatol. Nakuha na niya. So binigay na sa kanya ng Ama ang paghatol sa patay at sa mga buhay. So hahatol na si Kristo ngayon. And judgment begins in the house of God. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng mga pananalita ko, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang akin sinalita, ang siya'y hahatol sa huling araw, in the last day, on the judgment day. So, ang hahatol sa iyo, yung salita ng Diyos. Ano yun? Sample, ang malahining ay susuko. So, sample yun, tingnan mo sarili mo, malahining ka ba? Alam mo yan eh. Ang malahining parang Christmas light yun eh. On and off. Kung kailan mo lang gustong magpakabanal, magpapakabanal ka. Kung kailan mo lang gustong mag-worship sa palati, mag-worship ka. Nasa comfort zone ka ng video call. Bakit ganon? Bakit nagpapakatanga? Ang binigyan ko lang ng authority, pwede. Si Ephraim, si Vicky, si Len Balsomo, tsaka si Janet. The rest kayo, yung wala akong binigay sa inyo. Ang utos ko sa inyo, makita-kita tayo dito sa palati, hindi ka sumusunod. Sino may kasalanan? Ako? Administrator lang ako ng Diyos, tagapangasiwa, tagapagturo. Kung ayaw mo sunod, di wag. Hindi naman ako pupunta sa ika. Ikaw bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan gawin mo. Ako nagtuturo lang ako para sa pagdating ng araw, haharap ako sa Diyos ko na hindi mo isinigaw ang kasalanan ng bayan ko. Sabi doon sa Jeremiah, isigaw mo sa bayan ng Diyos ang kanilang kasalanan. Nung araw, mga propeta ang tatapang, ngayon din. Tumatayo ako dito bilang pastor ninyo, bilang propeta. Ang tapang ko, bakit? Salita ng Diyos yan Kaya nga ang tapang ko, sa Word of God ako nababatay Kaya lahat ng naging kalabang ko din sa iglesia, hindi sila nanalo. Bakit? Word of God ang batayan ko, ang kakampi ko ang Diyos If God is with you, when be against you. May nagawa ba sila? Nawala silang lahat, pero tayo nakatayo pa hanggang ngayon. At nung naging ligaya tayo ni Kristo ito, bibigyan na tayo ng gantimpala. Amen. Come Lord Jesus. Amen.